Minsan, ang mga nilalang na araw-araw nagpapasaya at tumutulong sa atin, sila pa ang nagdadala ng pinakamalalim na lungkot na hindi natin napapansin. Sa harap ng isang paaralan, may isang aso na araw-araw tumutulong sa mga bata tumawid sa kalsada. Tatahol siya sa mga sasakyan. Hahabulin ang mga ito para lang huminto at maging ligtas ang mga estudyante. Lahat siya ay kilala. Lahat siya ay pinupuri. Pero isang umaga, bigla na lang siyang nawala. At nang makita kung nasaan siya, doon lamang naunawaan ng lahat kung gaano siya nag-iisa. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang pampublikong paaralan na laging puno ng ingay tuwing umaga. Mga batang tumatakbo, mga magulang na naghahatid, mga tindera ng pagkain sa labas ng gate at mga sasakyang dumadaan sa kalsada sa harap ng paaralan. Hindi malapad ang kalsada, ngunit palaging abala, at sa gitna ng lahat ng iyon, may isang matandang lalaki na madalas makita ng mga tao, nakaupo sa gilid ng bangketa. Katabi ang isang maliit na barong-barong na gawa sa kahoy, karton at lumang yero. Ang pangalan niya ay Mang Pedro, isa siyang homeless. Minsan nangangalakal siya ng bote at plastik. Minsan naman ay umaasa sa barya o pagkain na ibinibigay ng mga taong nakakakilala sa kanya. Tahimik lang siyang tao. Hindi siya nangungulit. Hindi rin siya humihingi. Nakaupo lang siya sa gilid ng kalsada. Pinapanood ang mga batang papasok sa paaralan. Ngunit may isang bagay na laging nasa tabi niya. Isang aso. Kulapol sa putik ang balahibo, payat. Ngunit may mga matang puno ng buhay. Tinawag ni Mang Pedro ang aso na Bantay. Sa paglipas ng mga buwan, napansin ng mga tao sa lugar ang kakaibang ginagawa ng aso. Tuwing may batang tatawid sa kalsada, bigla itong tatayo, tatahol sa mga sasakyan, hahabulin ang mga ito hanggang sa mapansin ng mga driver at kapag huminto na ang sasakyan. Doon pa lang tatawid ang bata, parang traffic enforcer ang aso. Hindi tinuro ng kahit sino, hindi sinanay, ngunit araw-araw niya itong ginagawa. Tuwing umaga, tuwing hapon, kahit walang pasok sa paaralan. Basta may makikita siyang tatawid, gagawin niya iyon. Unti-unting nakilala si Bantay sa buong paaralan. Look, andyan na si Bantay. Sigaw ng mga bata tuwing umaga. Minsan binibigyan siya ng tinapay. Minsan ng tira-tirang pagkain. Minsan ay hinahaplos siya ng mga estudyante. Ngunit kapag tapos na ang tawiran, bumabalik siya sa tabi ng barong-barong, kung saan naghihintay si Mang Pedro. At doon siya tahimik na nahihiga sa tabi ng matanda. Hindi marangya ang buhay ng dalawa. Minsan hati sila sa isang tinapay, minsan pareho silang gutom, ngunit makikita sa kanila ang isang bagay na hindi mabibili. Pagkakaibigan. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang kalsada, nakikita ng ilang tao si Mang Pedro na kinakausap ang aso. Bantay, ikaw na lang ang kasama ko. At parang naiintindihan ng aso ang lahat. Isang umaga, napansin ng mga tao na hindi gumagalaw si Mang Pedro. Nakahiga siya sa harap ng kanyang barong-barong at si Bantay ay nakahiga sa tabi niya, tahimik. Nang lapitan siya ng ilang tao, ay doon nila nalaman ang totoo. Pumanaw na si Mang Pedro habang natutulog, hindi na siya nagising. Ang unang umiyak ay ang aso. Si Bantay. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng katawan ng kanyang amo. Hindi umaalis, hindi kumakain, hindi natutulog. Matapos mailibing si Mang Pedro, nagpatuloy ang buhay ng mga tao sa bayan. Ngunit si Bantay nanatili sa parehong lugar. Sa harap ng paaralan, sa tabi ng lumang barong-barong, at sa kabila ng lahat, bumalik siya sa dati niyang gawain. Araw-araw, tumutulong sa mga batang tumawid, parang walang nagbago. Parang walang nawala. Sa araw, masaya ang mga tao sa ginagawa niya. Ang galing talaga ng aso na yan. Napakatalino. Parang bayani, ngunit may isang bagay na hindi nila nakikita. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang kalsada, kapag wala ng bata, kapag wala ng sasakyan, doon maririnig ang mahinang iyak. Si Bantay, nakaupo sa tabi ng barong-barong, umiiyak. Parang hinahanap ang kanyang amo. Lumipas ang mga buwan. Nagpatuloy si Bantay sa pagtulong. Ngunit unti-unting napansin ng ilan na pumapayat siya. Minsan inuubo, minsan hirap na maglakad. Ngunit tuwing may batang tatawid, bumabalik ang lakas niya. Tatahol,
hahabulin ng sasakyan para lamang maging ligtas ang mga bata. Isang umaga, may kakaiba, tahimik ang kalsada. May mga batang naghihintay tumawid, ngunit walang aso. Nasaan si Bantay? Nagtaka ang mga tao. Isang tagalinis ng paaralan ang naglakas loob na silipin ang barong-barong. At doon niya nakita ang tanawin na hindi niya malilimutan. Sa loob ng maliit na kubo, nakahiga si Bantay, tahimik, hindi na gumagalaw. Pumanaw na siya, mag-isa, sa lugar kung saan sila dating magkasama ng kanyang amo. Noong araw na yon, napatahimik ang buong paaralan. Ang aso na araw-araw nagligtas sa mga bata. Ang aso na nagpasaya sa lahat. Siya pala ang pinaka-nag-iisa. Pinaka-nangangailangan ng pagmamahal. Ngunit walang umampun sa kanya, walang nag-alaga sa kanya, hanggang sa huli. Minsan ang mga nilalang na nagbibigay ng saya at tulong sa ating lahat, sila pala ang pinaka-nangangailangan ng pagmamahal na hindi natin naibigay. Kung nakita mo ang aso na araw-araw tumutulong sa mga bata, bakit walang kahit isang tao na naglakas loob na bigyan siya ng tahanan?